Hi guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Andito ako ulit para sa ating day 1 video vlog para sa pattern making. So, ngayon nag-ready ako guys ng magiging topic natin. Ito tungkol sa mga tools. Kung ano ba yung mga basic na tools na ginagamit sa pagpapattern. So, inihanda ko tong mga normal kong ginagamit kapag ako nagtatrabaho katulad ng gunting. Yan. Ang gunting guys, ginagamit ko lang siya. Pag sa papel lang siya. Iba rin yung gunting na ginagamit ko sa tela. Ito, para sa tela at ito naman ay para sa papel. Bakit? Kasi ang bilis makapurol ng gunting yung papel. Kaya yung gamit ko sa tela, hindi ko ginagamit sa papel. Okay? At syempre, lapis. Eraser. Yan. Sa eraser naman, ang ginagamit ko ay stabilo. Yan. Kasi malinis siya. Kapag binura mo yung guhit, malinis siya. Hindi siya dumudumi sa papel. Ang pangit kasi kapag marumi yung papel mo. Parang nanggigitata. So, yun, stabilo yung ginagamit ko. Subukan nyo rin guys, no? Try nyo rin. Para ma-experience nyo rin yung sinasabi ko. Pantasa. Ano pa? Ito, tape measure, of course. Ayan, laki nga ng tape measure ko. Ayan. Grading ruler. Yan. Importante din yan. Ginagamit ko is yung grading ruler. Hindi ako gumagamit ng plastic ruler. Kasi, bumabalik ko yun eh. Ito, hindi siya bumabalik ko. At saka kumakapit siya sa papel. Ano pa? French curve. Yan. Ito ginagamit ko siya sa armhole at saka sa back neckline. Hip curve. Ito. Importante din to, hip curve. Para sa upper body parts at saka sa lower body parts. Hip curve. Ginagamit ko rin to sa neckline. Lalo na pagka V-shape. Ito, yan, neckline. Kasi gradual lang yung kanyang pagkaka-curve. Ano po ba? Siyempre, sukat ng customer. And, pattern paper. Yan. Pwede na yung Manila paper. Pwede nga dyaryo eh. Kung hindi masyadong maarte, pwede na dyaryo. At saka ito, tape dispenser. Yan. Ginagamit sa pagdugtong ng papel. Kapag kinulang ka, kinapos ka ng sukat, pwede mong dugtungan. Tape ang ginagamit. So, yan lang muna guys ha. Basic lang, basic. So, naging ugali ko na rin kasi na bago ako magtrabaho, bago ako gumawa, nandiyan na lahat sa harapan ko yung mga gamit, yung mga tools. Kasi ang hirap yung habang nagtatrabaho ka, hanap ka pa ng hanap ng gamit. So, nakaka-pressure yun. So, yun. Kaya dapat bago kayo gumawa, nandiyan na ang mga tools sa harapan ninyo. So, yun lang muna guys. Good evening sa inyong lahat. Bye-bye!